sa lahat. Mga tindahan sa Divisoria sunod-sunod nabibiktima ng mga magnanakaw. Ang mga kayatan, mabilis, matinik at tulong-tulong sa panlilinlang. Gumagamit pa sila ng menor de edad para mambiktima. Ang modus ng grupo at iba pang detalye sa krimen, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang umaga ngayong May 17 kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mataas na singil sa kuryente ngayong Mayo, posible pang sumipa pagsapit ng susunod na buwan. Sa harap ng hulihan, ilang kolorong na jeep ayaw ng bumiyahe. Mga commuter tuloy, problemado. Supply ng bigas ng Pilipinas na nanatiling manipis. NFA gusto ulit mag-import ng supply. May-ari ng security agency sa Caloocan, patay sa pamamaril. Bagong silang na sanggol, itinapon sa septic tank sa Palawan. At mala broadcast na pagpaalam ng mga magkakaklase para mag-overnight, kinaliwan ng netizens. Mahal na nga ang singil sa kuryente ngayong buwan, posibleng tumaas pa yan pagsapit ng Hunyo. Pinayagan na kasing singilin ng mga power producer ang ekstrang supply ng kuryente na inilabas nila nitong Marso. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Lumipat ka na naman! Para gumaan ang loob, sa Bill Reveal Challenge na lang idinaan ng ilang netizens ang biglang bigat ng kanilang bill sa kuryente. Kwento ng uploader na si Jubel, doble ang kanilang latest bill kumpara sa karaniwan nilang binabayaran para sa kuryente. Wala raw kasi silang choice, lalo't parang sona sa init ang kanilang kwarto nitong mga nakaraang linggo. Kung hindi raw nila bubuksan ang aircon, baka na heat stroke na sila. Isa lang si Jubel sa mga customer ng Meralco na sumipa ang konsumo dahil sa pagpapalamig sa gitna ng matinding init. Pero ang mahal na singil na yan sa kuryente, nagbabadyang tumaas pa. Bukod kasi sa ipinatutupad ng dagdag singil sa susunod na billing, may nakaamba na namang power rate hike sa Hunyo. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission ng power generators na singilin ang National Grid Corporation of the Philippines sa pag-supply ng reserbang kuryente sa buwan ng Marso. Lagpas 1 bilyong piso ito na tinatayang nasa average na 10 centavos per kilowatt hour. Sisingilin yan sa mga distribution utilities na siya namang papasanin naman ang consumers. Pero di pa masabi ng Meralco kung gaano kalaki ang epekto niyan sa kabuuang bill. Posible rin daw pataasin ang sunod-sunod na yellow at red alerts ang presyo ng kuryente. Posible kasing manatiling manipis ang supply ng kuryente hanggang sa mga susunod na taon. Tinatayang maantala kasi ng higit 2 taon ang ginagawang Tuy Dasmariñas Transmission Line na maghahatid sana ng dagdag na kuryente sa mga kalapit na planta. Target sana itong matapos ngayong Disyembre. Pero ipinag-utos ang Dasmariñas Court ang relokasyon ng 2 sa mga ginagawang tower. Bukod dyan, sasaluhin din ng consumers ang gastos sa pagbili ng material sa relokasyon na ito. You have to go back to square one for certain towers. Nakita naman natin sa nakaraang mga linggo na may red alerts. Pag hindi natapos ng NGCP yung mga proyekto on time, baka lumala. Itong aksyon na to na magkakaroon siya talaga ng impact sa rates, sa power supply stability, and dun sa proyekto namin. Tinitingnan na raw ng NGCP ang mga legal remedies para di maantala ang proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Kaugnay pa rin po ng posibleng taas singil sa kuryente sa Hunyo, makakausap natin sa linya ng telepono si Meralco Vice President and Spokesperson Joe Zaldariaga. Magandang umaga sa iyo, Joe. Yes, magandang umaga din sa iyo at sa inyong mga tagapanood. Ito nga yung inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission na singilin yung reserbang kuryente. Paano kaya madadagdagan yung bill because of the transmission? Paano kaya ang magiging epekto niyan sa mga customers?
Yes, yan yung presyuhan dun sa ancillary service charge na nahintupan ng dalian. Tapos ngayon nabalitaan nga namin sa reports na papayagan ng singilin. So yan ay magiging pass-through cost. Ibig sabihin, sisingilin sa atin yan ng grid system operator at tayo naman bilang isa sa mga distribution utilities na nag-ooperate dito sa ating bansa, we will of course pass that through at ang mga consumers natin ay siyang magbabayad ng naturang cost na yan, Ruth. May estimate kaya kayo, Joe, kung ito 10 centavos per kilowatt hour ang itataas nitong ang ancillary rates? Parang ganyan din ba yan? Or maiiba ng kaunti sa pag-charge nyo naman ng distribution? That will be just part of the overall cost, no? Hindi pa natin masasabi yung final overall cost kasi ang pinakamalaking bulto na halaga ng kuryente na binabayaran ng mga consumers sa kanilang electricity bill ay from the generation charge. So, it depende kung ano yung magiging movement ng generation charge. Marami din factors involved dyan. Which includes also the price in the wholesale electricity spot market. So ang pagbabatayan niyan ay itong May supply month na ang impact naman yan obviously sa June billings ng customers. No? So that remains to be seen, although additional na yan at titingnan natin na makakadagdag dun sa overall rates, but if the generation charge will be lower than 10 centavos, then obviously magkakaroon ng ibang impact yan. Okay, Joe, si Jess ito, no? Bukod doon, syempre, sa binabantayan nga natin, yung magiging increase doon sa power rates, meron pa rin mga power interruption. In fact, meron nakaschedule this weekend sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Meron kayong maintenance activities. Pero Joe, para saan ba yung pagsasaayos ninyo? Well, that is primarily to upgrade and strengthen our distribution backbone. Lalo na ngayon, I think a few weeks away from now will be the onset of the rainy season and batay nga sa pahayag La Nina. So ang La Nina nagdadala yan ng napakalakas na ulan, mga malalakas na bagyo. So kailangan paghandaan natin itong mga paparating na weather disturbances, and one way to ensure that our service will continue to flow even if there is inclement weather ay yung pagpalakas by strengthening our distribution backbone, by ensuring that all our facilities are well maintained. Kaya in some pocket areas, panandalian po namin tatanggalin yung serbisyo ng kuryente through power interruptions, but after that naman ay masisiguro natin na yung facilities will be in tip-top condition. Okay, Joe, kanina nakita natin sa report ni Shaila, dinadaan na lang sa tawa ng ibang mga consumer yung taas ng singil sa kuryente. May tinatawag silang bill reveal challenge. Ano ang stand ng Meralco dyan? Ano ang paalala ninyo? Oo, wag po nating i-expose yung ating electricity bill, lalo na yung ating customer account number, no? Baka po tayo madisgrasya pag ginawa po natin yan. Alam naman po natin maraming scammers. Ang inaabangan lang ay makakuha ng detalye at data mula sa inyo. Huwag po natin gagawin yan. We already issued a warning to everyone, all our customers, to please refrain from exposing your electricity bill, particularly yung mga information na nakapaloob dyan. Joe, huli na lang siguro, balikan ko lang yung binanggit mo kanina tungkol doon sa pagsasaayos dahil sa pagdating nga nitong La Nina. No? Ang sinasabi mo, yung malakas na ulan, posibleng makaapekto. Pero ang isa pa ay posible bang, looking forward lang siguro, baka magkaroon ng isa demand at posible bang bumaba kaya in the next few months yung ating bill sa kuryente? Yes, definitely, Ruth. Kasi ang tawag namin talaga dito sa nangyari sa ating ngayong summer is seasonality of consumption. Kung saan pagdating talaga ng summer, there are two factors that drive the electricity bills up. No? One is yung cost of electricity. And second, which I think is a bigger driver, is consumption. In fact, kakaiba yung naging demand natin nung nagdaang Abril. No? Record high levels, and once demand increases,
Ang ibig lang sabihin yan, yung behavior ng mga kababayan natin in terms of using their electricity has also gone higher. Nakikita naman natin yung mga reports on record heat index level. So, yung napanood ko nga sa inyo kanina, in order to cope, para siguro iniisip nila para hindi kami magkasakit at makayanan namin itong matinding init, mag-aircon sila. So, yung duration ng air conditioning use ay napakahaba ngayon itong mga nagdaang buwan, lalo nung kasagsagan ng mataas na temperatura, and that really will cause an increase in power bill. Maraming salamat kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Hanap muna ng ibang paraan para magpalamig ang iba nating kapatid sa darating na weekend. Ilang lugar kasi sa Metro Manila ang mawawalan ng kuryente dahil nga sa maintenance. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Dahil sa maintenance activities, ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya ang mawawalan ng kuryente ngayong weekend. Sa Quezon City, mawawalan ng kuryente ng ilang oras ngayong Sabado ang Barangay UP Village at Barangay San Vicente. Apektado rin ng power interruption ng kalahating oras ang Barangay Tugatog sa Malabon City at Sangandaan sa Caloocan City. Pati sa Laguna at Quezon mawawala ng kuryente ngayong weekend. Kasama dyan ang ilang bahagi ng Mahayhay, Laguna at Sampaloc sa Quezon. Pero ang buong bayan ng Luisiana sa Laguna at Lucban, Quezon ang apektado ng power interruption ng kalahating oras ng Sabado at Linggo. Sa Dasmariñas, Cavite naman, mawawala ng kuryente bukas ng umaga at gabi. Maaaring bisitahin ang social media pages ng Meralco para sa ibang detalye ng kanilang maintenance activities ngayong weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, mukhang tumalab ang babala ng LTFRB laban sa tsuper ng mga kolorum na jeep. Nag-aalangan na kasi silang bumiyahe lalo pat malaki ang bulta sa mga mahuhuli. At para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Dave Abuel. Dave, good morning. Kamusta? May mga bumabiyahe pa rin ba kahit na kolorum? Andre, tama ka dyan. Sumugal ng biyahe ang ilang tsoper ng unconsolidated jeep dito sa Nagtahan, Maynila kaninang umaga para kumita kahit paano. Pero makalipas ang isang oras, nagsibalikan din sila sa terminal sa takot na mahuli. Mag-alas 6 pa lang ng umaga kanina, pero nakaisang ikot na ang jeepney driver na si JJ sa ruta niya na Paco Nagtahan sa Maynila. Isa siya sa 40 tsuper ng Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association na hindi pumasada kahapon sa takot na mahuli at mahatak ng mga enforcer. Hindi kasi consolidated at tinuturing ng kolorum ang mga unit nila. Pero kanina, sumugal na sila para lang kumita. Siyempre, kailangan po ng pamilya namin. Para may makain po. Siyempre, magtitimbrihan na lang po kami mga kasama. Kahapon, ramdam ang hindi nila pagpasada dahil maraming commuter ang nahirapang sumakay sa Paco area. Pero pagpatak ng alas 7 ng umaga kanina, bumalik sa terminal ang mga jeep. Nagbago raw ang isip ng chairman nila at hindi na lang ulit papasada para hindi magmulta. Biruin mo pag nahuli ka 50,000, impound pa yung jeep mo. Tapos yung prangkisa kukuhanin mo. Wala naman nagawa ang ibang pasahero. Si Aling Nelda, magpapatherapy pa naman sa Philippine General Hospital. Kaya napilitan na lang muna siyang maghanap ng ibang masasakyan para umabot sa 8:30 na schedule niya. Pag kapos na ako sa oras, mag-taxi or mag-antay ng tricycle. Pag importante, walang magagawa. Talagang ganun. Pasensya na po kayo, yung mga commuter, hindi ho namin talaga pwedeng isakripisyo yung jeep namin eh. Yan ho ang pantawid gutom ng pamilya namin. Para maibsan ang kalbaryo ng mga commuter, nangako ang Manila Traffic and Parking Bureau na magbibigay sila ng libreng sakay. Andre, sa ngayon may ilang mga commuter ang naghihintay ng ibang masasakyan matapos bigong umabot sa last trip ng mga jeep kanina. May pila na rin ng mga tricycle dito sa likuran ko para sa mga commuter na hindi makakasakay ng jeep ngayong araw. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel. Naglalaro pa rin sa mahigit 50 piso ang presyo ng bigas sa Metro Manila.
Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa lokal na bigas, nasa 56 hanggang 67 pesos na ang kada kilo ng special rice. 51 to 58 pesos naman kapag premium at 46 hanggang 55 pesos kapag regular at well-milled rice. Hindi rin nalalayo ang presyo dyan ng mga imported na bigas dahil nasa 57 hanggang 65 pesos kada kilo na ang special rice. 50 hanggang 62 pesos kada kilo naman kapag premium, habang 48 hanggang 54 pesos kapag regular at well-milled rice. Sa ngayon, hindi pa rin sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya ang National Food Authority hindi isinasantabi ang posibilidad na mag-import ng bigas. Tutol dito ang mga magsasaka at ilang grupo. Pero paglilinaw ng DA, gagawin lang ito ng NFA kapag inirekomenda na ng iba't ibang komite at aprubahan ng DA Secretary. Kukonsulta ang wage board ng Metro Manila sa publiko sa susunod na linggo para sa aumento sa sahod. Ayon sa Department of Labor and Employment, itinakda ang public consultation para sa wage hike sa May 23, Huwebes. Yan ay para dinggin ang pangangailangan ng mga apektado ng wage hike. Kakausapin din ang mga employers sa June 4. Target kasi ng wage board na idaos ang public hearing para sa wage hike sa June 20. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na simulan ang pagrepaso sa wage rates 2 buwan bago ang anibersaryo ng huling aumento. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam mula 182.15 meters noong Miyerkules, bumaba ito sa 181.5 meters kahapon. Malapit na yan sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Hindi raw sapat ang nakanasang ulan nitong mga nakaraang araw para tumaas ang level ng tubig sa Angat. Sa kabila niyan, hindi naman nakikita ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o NWSS na aabot sa critical level na 160 meters ang Angat Dam. Hindi rin daw maapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Posibleng makaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Magiging maulap na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Isabela. Ang natitirang bahagi naman ng bansa patuloy na makararanas ng maganda at maaliwalas na panahon. Pero posible pa rin ang pulupulong pag-ulan dahil sa easterlies. Ngayong weekend, posibleng makaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon. Mas malaki ang tsansa ng pag-ulan tuwing hapon at gabi. Para naman sa heat index forecast, ngayong araw 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na posibleng maitala sa Dagupan City, San Jose, Occidental Mindoro at Zamboanga City. Susunod, exclusive, grupo ng magnanakaw na gumagamit ng mga menor de edad nasa likod ng mga nakawan sa Divisoria. Nadiskrasyang trailer truck perwisyo ang dala sa may EDSA busway. At bagong silang na sanggol itinapon sa septic tank sa Palawan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sa pulsa video ang estilo sa pagnanakaw ng isang grupo sa Divisoria sa Maynila. Sila rin ang itinuturong nasa likod ng nakawan sa mga tindahan sa lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Linggo nang makuna ng 3 babaeng ito na bibili umano ng itlog sa tindahang yan sa Divisoria sa Maynila. Pero ang inakalang customer, mga praktisadong kawatan pala. Nang kwentahin ng tendero ang bibilin daw na itlog, dito na umaksyon ang grupo. Una, kinalabit ng babaeng nakasombrero ang kasamang dalagita para pumesto sa likuran. Sunod namang kinuha ng babae ang bag ng tindero. Agad niyang ipinasa ang bag sa dalagita. At nang makakuha ng tiyempo, dito na umalis ang dalagita, tangay ang ninakaw. Sunod namang umalis ang 2 pang kawatan nang walang biniling itlog. Huli na nang malaman ng tindero na wala na ang bag niya.
Kwento ng anak ng biktima, aabot sa 2,000 piso ang natangay ng mga magnanakaw. Kasama rin natangay ang gamot pang maintenance ng tindero. Check niya yung cellphone niya. Pagtingin niya sa lagayan ng bag niya, wala na yung bag niya. Yung nakuha sa bag ni Papa nung araw na yun is puro gamot niya. Tapos ID, PWD, tapos cellphone, tsaka wallet. Ayon sa kaanak ng biktima, mabuti na lang at hindi natangay yung kita ng tindahan na aabot din sa 20,000 piso. Pati bata, dinadamay na sa kalokohan ngayon eh. Imbis na turuan ng magandang asal, iba'y tinuturo eh. Agad namang nagsumbong sa pulis ang tindero. Tingin naman ng barangay, kabilang ang 3 sa isang malaking grupo. Namukaan kasi nila ang dalagita na siya ring nagnakaw mula sa tindero ng mami sa Divisoria. Nakunan pa ng CCTV ang insidente. Gaya ng naunang video, sumali silang din ang dalagita ng malingat ng tindero. Sa pagkakataong ito, lalaki naman ang kasama ng salarin sa pambibiktima. Ayon sa barangay, laman ng bag ang kita ng mamihan na nasa 14,000 pesos at saka isang cellphone. Isang grupo lang po ba ito? Oh, mukha sir kasi yung ginamit nilang bata, isa lang eh. May bata silang kasama eh. Dapat talaga mga mahuli yan. Tinutugis na ng mga otoridad ang grupo ng magnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Quezon City naman, walang kawala sa mga pulis ang isa sa mga bigating drug pusher ng lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Matapos ang hudyat ng kanilang kasama, agad na sumugod ang mga operatiba sa bangketa sa Barangay Obrero sa Quezon City. Inaresto nila ang target ng buy-bust operation na si alias Boss, 40 anyos. Ayon sa mga pulis, tinuturing nilang high-value target ang suspect na ilang linggo rin nilang tiniktikan. So based dun sa pan natin sa kanya, taga-bagsak talaga siya doon sa mga dinideliveran niya. So ang area of operation niya nga, sa gaya ng sinabi ko, dito sa may Batasan area, Commonwealth, Colyat, saka dito sa may area natin sa Kamuning. Nakuha mula sa suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 680,000 pesos. Sa investigasyon lumalabas na dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga noong 2018. Itinanggi naman ng suspect na kanya ang mga nasabat na droga. Napag-utusan lang daw siya ng dating kasama sa bilangguan na ihatid ang karton na may lamang droga. Nakuha lang po nila yun sa Hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Hindi po yun sa akin galing. Kanino po? May nag-abot lang po. Tapos? Iabot ko lang daw po sa babae. Beauty product. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Perwisyo naman ang dala ng isang trailer truck matapos bumangga at humarang sa EDSA busway. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakasampa pa sa mga concrete barrier ang trailer truck na yan nang abutan ng News 5 sa EDSA busway sa Quezon City kanina madaling araw. Sa tindi ng pagkakabangga, wasak ang harapan ng truck matapos araruhin ang mga barrier bago po maibabaw. Ayon sa nakaposting enforcer sa busway, hindi nila nakita ang pagsalpok ng truck. Pero nakarinig sila ng malakas na kalabog. Masyado pong malakas, so pa southbound siya. Hanggang doon po dinig natin yung pagbangga nitong truck. Kwento naman ng driver, galing pa siyang Pampanga at magdi-deliver sana ng buhangin sa Pasig. Pero pag-ahon niya sa may tunnel, nabulaga siya ng mga barrier sa busway. Hindi na siya nakaiwas hanggang sa tumukin ang mga ito ng truck. Hindi na po under yun sir kasi naano po yung ilalim niya. Naapektuhan po yung radiator. Dahil sa aksidente, humamba lang ang truck sa busway. Hindi ito agad naialis dahil sa bigat ng karga. Kaya pasado alas 5 na ng madaling araw kanina nang matanggal ng crane ng MMDA ang truck. Wala namang nasaktan sa naturang insidente. Pero mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage of public property ang driver ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Pinagbabaril ang isang lalaki sa loob mismo ng pag-aari niyang security agency sa Caloocan. Dead on the spot ang biktima dahil sa tama ng bala sa ulo. Base sa investigasyon, nagpanggap muna ang gunman na mag-a-apply ng trabaho. Agad namang tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung sino ang suspect at kung ano ang kanyang motibo sa pagpatay. Natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa isang lumang septic tank sa Puerto Princesa sa Palawan.
Bandang alas 4 ng madaling araw kahapon nang nakarinig daw ng hagulgol ang mga kapitbahay. Nang tanggalin ang takip ng plywood sa septic tank, dito na lumantad ang sanggol. Itinapon pala siya doon ng kanyang menor de edad na ina. Itinanggi pa ito ng nanay pero nang isailalim sa mga pagsusuri, dito nakumpirmang bagong panganak lamang siya. Ayon sa mga pulis, biktima umano ng paggagahasa ang ina ng sanggol. Sa ngayon, nasa ospital ang ina at nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sanggol. Susunod, Boston Celtics pasok sa Eastern Conference Semifinals matapos talunin ang Cleveland Cavaliers. Semifinal series ng PBA Philippine Cup magbabalik MOA Arena mamayang hapon. At mga magkakaklaseng mag-overnight, kakaibang diskarte sa pagpapaalam. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nagbabalik sa NBA Eastern Conference Finals ang Boston Celtics matapos pauwiin ang Cleveland Cavaliers 113-98. Ito ang ikatlong sunod nilang East Finals appearance at makakaharap nila ang mananalo sa serye ng New York Knicks at Indiana Pacers. Hindi naman naglaro para sa Cavs ang tatlo sa top players nilang sina Donovan Mitchell, Jarrett Allen at Caris LeVert dahil sa injuries. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng Dallas Mavericks para madispatcha ang Oklahoma City Thunder. Wagi sa Game 5 ang Mavs 104-92. Babalik sa Dallas ang serye para sa Game 6 sa linggo kung saan pwede nang tapusin ng Mavs ang OKC. Sa PBA naman, 4 na kuponan na lang ang naiwan para pag-agawan ng Philippine Cup title. Simula na ng tapatan ng Rain or Shine Elasto Painter sa top seed na San Miguel Beermen mamayang alas 4:30 ng hapon. Susundan niya ng 7:30 match-up sa pagitan ng Meralco Bolts at Barangay Ginebra Gin Kings. Pawang mga best of 7 series ang mga bakbakang yan. Gaganapin ang mga laro sa Mall of Asia Arena pero mapapanood din ito sa PBA Rush, RPTV at Pilipinas Live app. Sa ulo ng nagbabaga at mga kwelang balita. Mamaya panoorin nyo kasi ganyan yung style nitong ating mga feature. Ay bumilib ang mga netizens sa mga grupo ng mga magkakaklase sa paraan ng pagpapaalam nila para mag-overnight. Yan. Ito, ang classic na diskarte kasi ng groupmates mo. Pag magpapaalam para sa'yo. Di ba yun ang kadalasan, yung kaibigan na magsasabi sa magulang. Pero ito, nilagyan nila ng twist ala journalists. Suwabe ang galawan, Jess, ha? Ito, kasi po, mga kapatid, naging newscast tuloy ang video call nila kay Mami with matching soundbite pa. Narito po kami para humingi ng permission ng payagan si Arabella upang matulog pang minsan. Ito ay sa kadahilan ng hindi pa po namin tapos ang research. Wika nga ni Arabella. Mami, payagan mo na ako. Kwento ng uploader na si Arabella, isang gabi lang dapat siya makikitulog sa kaklase para sa kanilang research. Pero hindi raw nila natapos ito dahil inasikaso pa nila ang kanilang college entrance exam applications. Kaya naman naisipan ng kanyang mga kaklaseng sina Ezekiel at Christine na bumuo ng formal na script bago tawagan si Mami para magpaalam. At dahil pareho na silang sumalang sa broadcast competition, swabe ang air nila via video call. Swabeng-swabe at mukhang bumilib din naman ang Mami ni Arabella sa diskarte nilang magkakaklase. Nakuha raw kasi nila ang inaasahan nilang go signal para mag-overnight pa ulit. Kinakabahan ako, baka palitan na tayo dito. Ang gagaling eh. Galing na diskarte. Kayo ba, pag nagpapaalam kayo dati na
Yun nga tama yung sinabi niya, sinasangkalan mo yung kaibigan. Kaibigan mo, oo, lalo kung kakilala ng magulang. Oo. Ikaw, gano'n din discard. Para hindi makatanggi kasi. Tama. Sabihin mo, naghahabol kami ng grades. Ayan. O lalambingin. Ako dati naalala ko, bibigyan ng bulaklak yung nanay nung kaklase. Para, mami, Gastos naman, bibili pa ng bulaklak. isang Iba talaga, iba talaga. rosas lang. Isang Aral lang, isa lang. ka. Oo, tama. O, santan. Hindi madali eh. Oo. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Patok! Hit na